Aabot na sa halos 11 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Albay dahil po sa Bulkang Mayon. Nangangamba naman ang ilang residente sa posibilidad ng lahar dahil sa mga pag-ulan sa lalawigan. Saksi si Bea Pinla. Pabugso-bugso ang buhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. Tila pinasayaw ng hangin ang mga punong balot pa ng abo mula sa ashfall nitong Sabado. Sa gitna ng ulan, pasado alas 8 kanina, may naitalapang lava flow collapse sa southwestern slopes ng Mayon. Ang pag-aalboroto ng bulkan na sinasabayan ng ulan, ang kinakatakot ng mga nakatira sa paanan ng Mayon dahil posibleng magpaagos ng lahar. Gusto nga ng mga nganaa, di. Ano, di ang daman pa gusto na nagaluan mo ko. Hindi, mambalan kami pinayambakuit. Ano? Kaya minsan para suka na ito ng gulti baga nga bu. Nakakapay na ako din doon dalaga. Hindi na ako adon. Pero pigtis ko na sa nata. Ura man ako adon ng taga din na pati. Araw na sa ding nagparauran. Ayo anong yung bagyo. Sige naman ang isip ko sa. Kung bumuhos ang matagal at malakas na ulan, 10 lugar sa Albay ang posibleng tumbukin ng lahar base sa hazard map ng PHIVOLCS. Kabilang dyan ang Bakakay, Kamalig, Ligaw, Tabaco, Daraga, Ginubatan, Legazpi, Malilipot, Malinaw at Santo Domingo. Pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga downstream barangay malapit sa Miisi at Binaan Channel ng Mayon. Nagkaroon po ng deposition ng pinatawag natin ng PDC deposits or yung Luzon sa areas po ng Binaan at Miisi Channel. Sila yung increased risk for what we call eruption-related lahars. Meron din po kasing possibility na mag-generate pa rin ng lahars sa different areas po ng Mayon Volcano. So around 19 channels po itong pinag-uusapan natin na paikot po ito ng bulkan. Nagsimula nang maghanda ang lokal na pamahalaan ng mga posibleng daanan ng lahar. Mahigpit din ang pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para wala nang makapasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Malaking pasakit para sa mga magsasakang sa loob ng danger zone nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Sa tala ng pamunuan ng Barangay Miisi, halos 200 magsasaka nila ang apektado ng ashfall. Ang problema nila, yung mga hanap buhay nila doon, yung mga taniman nila, halos natabunan ng abo. Halos nasunog lahat. Kaya kawawa po sila yung mga alaga nilang hayop. Namatay lahat. Ayon sa Albay Provincial Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,400 magsasaka na apektado ng ashfall. Umabot na ng halos 11 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng probinsya, batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ngayong araw, namahagi ng tulong ang Kapuso Foundation sa mga bayang apektado ng ashfall. Ako si Bea Pinla, ang inyong saksi.